Sa edad na 27, naman ako na ang pamilya kong korporasyon. Ngunit pagkakaupo ko, agad kong pinutol ang mga pangunahing negosyo. Sa halip, pinili kong bigyan ng mga tropa ko ng social insurance at pension. Hindi ko inaasahan, nung tiningnan ang social security, natuklasan nila, ang unit na sinusundan ko sa loob ng 3 taon, ay nakasulat na, pulisya. Ang mga undercover kong tropa ay namangha. Grabe, ngayon, pati ang mga gangsters ay naging profesional na pala. Ako si Lee Zikheng, kilala sa daan bilang Brother Cheng. Sa edad na 27, pinamahalaan ko na ang Golden Gate Group ng pamilya. Mukhang lehitimong kumpanya ang Golden Gate, ngunit sa katotohanan, ito'y lobo sa balabal ng tupa. Nagpapautang kami ng mataas, nangongolekta ng protection fee, at gumagawa ng lahat ng maruruming gawain. Pero ako'y nakapag-aral, alam kong walang kinabukasan ang gangsters. Kaya noong unang taon ko sa pamumuno, sinimulan ko ang pag-legalize ng negosyo. Ginawa kong empleyado na may social security ang mga tropa ko. Sa simula, maraming nagtatanong sa akin. Ang mga tropa ko mula sa kalsada, ngayon ay may social insurance na. Ang mga matatanda na iniwan ng tatay ko. Sa likod ng aking likod ay sumisigaw sa akin ng wasteful. Sinasabi nila, 3 henerasyon ng pamilya Lee ang itinatag kong negosyo, at pinapabagsak ko sa loob ng 1 taon. May matandang si Jiaoxi, sinabi pa, itinutulak ni Xiao Li ang mga tropa sa bingit ng kapahamakan. Hindi ko siya pinansin. Pagkatapos ng 1 buwan, tinanggal ko si Jiaoxi mula sa Golden Gate dahil sa ilegal na pagpapautang. Noong huling araw niya, itinuro niya ang ilong niya sa akin at sumigaw. Maghahirap ka rin balang araw. Tumiti lang ako, binigyan ni Xiao Zhang siya ng huling sweldo at 3 buwang separation pay. Sa mga matagal na kaibigan ng tatay ko, 8 sa 10 ay napasok na sa kulungan. Sa natitirang 2, 1 ang tumakas, 1 ang napatay sa kalye. Ganito ang kapalaran ng mga gangsters. Walang exception. Ngayon, nasa bagong hotpot restaurant ako para tikman ng pagkain. Biglang pumasok si Xiao Zhang, nag-aalangan. Brother Cheng, may problema po. Nagtutok ang pawis sa noon ni Xiao Zhang. Hawak-hawak niya ang ilang papel. Ibinaba ko ang chopsticks ko. Anong gulo? Parang bumagsak ang langit. Hindi, galing sa Social Security Bureau ito. Lumunok si Xiao Zhang ng mahigpit. Pati ang mga daliri niya, nakuya sa pagkakagipit ng papel. Nung inayos namin ang Social Security ng lahat ng tropa, napansin namin na hindi tugma ang records ng dalawa. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, sina Ajia at Gang Z ay may Social Security na binabayaran ng pulisya buong panahon. Lumalalim ang tinig ni Xiao Zhang habang nag-uusap. Umutok ang chopsticks ko sa kamay ko. Sigurado ka ba? Sobra, tiyak. 3 beses ko itong sinuri. Iniabot ni Xiao Zhang ang printout ng Social Security records ko. Ang record ni Ajia ay mula sa City Police Criminal Investigation Unit. Si Gang Z naman ay sa East District Police Station. Si Ajia, tropa ko sa loob ng 3 taon. Si Gang Z ay bagong dating lang noong nakaraang taon. Mula sa ibang gang bilang hitman. Parehong undercover agent ang 2 hitman. Lumipas ang 3 taon sa isang flashback na parang ilaw ng parol. Isang taglamig. Hinaharang ako sa labas. Si Ajia, may hawak na bote ng alak, ang unang tumakbo para sa akin. Si Gang Z, bagong dating noon. Malakas ang kamao at kamay. Siya ang nagbabantay sa mga trabaho sa pier. Inisip ko silang parang kapatid. Ngunit para sa kanila, ako ay target lamang. Tinawag ko si Ajia para makita ko. Malamig ang tinig ko parang yelo. Huwag mo gisingin si Gang Z. Pagkalipas ng kalahating oras, binuksan ang pinto ng opisina. Si Ajia, tulad ng dati, magkikikilingan ng maayos na jeans niya. Ang neckline ng itim na t-shirt, maluwag na. Brother Cheng, hinahanap mo po ako. Ngumiti siya, lumabas ang kilalang tiger tooth niya. Naupo ako sa leather chair. Dahan-daang hinarap siya. Nasa mesa ang 2 social security record. Dahan-dahan kong tinap ang mesa. Ajia, gaano ka nakatagal kasama ko? Nagulat siya sandali, tinaas ang ulo at nag-isip. Mahigit 3 taon na siguro. Hindi ko na matandaan ng eksakto. Pero medyo malinaw sa isip ko. Alam ko na 3 taon na. Natatandaan mo ba bakit ka sumama sa akin noon? Kumurot si Ajia sa ulo niya. Noon, naglalaro ako sa internet cafe. Pinagtangkaan ako ng ilang gulo. Ikaw ang sumagip sa akin. Tapos ano? Tapos sumama na lang ako sa iyo. Pekislap ang mga mata niya. Brother, ano bang nangyari? Bigla kong pinapalo ang mesa. Itinapon ko sa mukha niya ang records ng Social Security. Ikaw pala ay pulis. Naglaho ang mga papel sa hangin. Pale na agad ang mukha ni Ajia. Yumuko siya para pulutin. Nanginginig ang mga kamay niya. Brother, pakinggan mo ang paliwanag ko sa 3 taon. Paliwanag ng anong? Hawak ko ang kwelyo niya. 3 taon. Inisip kitang parang kapatid. Ikaw pala ay utos ng pulis. Brother, tapat naman ako sa iyo buong panahon. Umiurong si Ajia habang sumusuporta sa sahig. Sinumpa ko sa langit. Hindi ko sinaktan ang kapatid. Putang ina. Sipa ko siya at nahulog sa sahig. Kanina pa nagbabayad ako ng Social Security mo. Sinabi nila na patuloy itong binabayaran ng unit mo. Grabe. Sa trabaho namin, may Social Security pa. Biglang tumigil si Ajia sa lugar. Tumahimik ka. Masaya ka ba na may 2 sahod ka? Binangga ko ang maliit na mesa. Nagkalat ang mga pira-pirasong salamin sa paligid.
Sa braso niya, biglang may mga sugat na lumitaw. Biglang ngumiti si Ajia. May dumadaloy na dugo sa gilid ng bibig. Brother Cheng, nagiging maayos ka na. Alam mo na rin tungkol sa Social Security. Halos hindi ako makahinga sa gulat. Noong nakaraan, kung matuklasan ng mga tao ni Papa ko na undercover ka, iisa lang ang magiging wakas. Pumunta sa party kasama ang mga matatandang Cagayan Bayan. At hindi na bumalik, pero hindi ako si Papa. Tumayo ako at pinadyak ang mga kamay ko. Upo ulit sa opisina. Kumuha ako ng isang pakete ng tissue mula sa drawer at itinapon sa kanya. Bumalik na kayo ni Gangzi sa pulisya. Pagkatapos din, ako ay isang mamamayang sumusunod sa batas. Hindi na kailangan ninyong magtrabaho dito. Natigilan si Ajia. Hindi niya inaasahan ang ganitong wakas. Bumulong siya. Gusto sana niyang magsalita, pero pinigil niya. Sa huli, pinunasan lang niya ang dugo sa braso. Tahimik siyang tumayo. Nang papalapit sa pinto, bigla siyang lumingon. Brother Cheng, ikaw ang pinakakakaibang boss na nakita ko. Nang magsara ang pinto, bahagyang nanginginig ang daliri ko. Hindi takot, kundi lamig sa puso. 3 araw matapos umalis sina Ajia at Gangzi, inagawa ko sa finance ang buong records ng Social Security ng kumpanya. Tinignan namin ng 3 beses. Brother Cheng, sigurado na ito ngayon. Ipinatong ni Xiao Zhang ang makapal na stack sa mesa ko. Lahat ng Social Security ng mga kapatid ay nasa pangalan ng kumpanya. Wala ni isa ang kulang. Tumango ako, binuksan ko ang pinakataas. Ito ay kay Xiao Zhang mismo. Kasama ko siya ng 5 taon. Mula sa street thug na nangongolekta ng protection fees, naging lehitimong accountant sa finance. Ngayon, nakapasa na rin siya sa CPA exam. Sabi nga, matindi rin ang taong ito. Noong araw, kasama ko siya sa araw na nangongolekta ng protection fees. Sa gabi, nag-aaral ng textbook sa bahay. At nagawa niyang makapasa sa CPA habang nagtatrabaho. Noong unang makita ko siyang kumuha ng exam, akala ko nagche-check siya ng peking ledger. Magaling. Kumuha ako ng red envelope mula sa drawer at itinulak sa kanya. Simula sa susunod na buwan, tataas ang sahod mo ng 30%. Naging maliwanag ang mga mata ni Xiao Zhang. Sasabihin sana niya ang salamat. Biglang kumatok ang pinto ng opisina. Pumasok si Lao Chen mula sa legal department. Nakagintong salamin sa mata, maayos ang suit, hawak ang isang dokumento. Si Lao Chen ay hinikayat ko mula sa isang law firm na may mataas na sahod. Noong araw, isa siya sa top 3 sa legal field ng Jiangzhou. Boss Lee, kakatanggap lang ng coordination notice mula sa City Public Security Bureau. Ipinasa niya ang dokumento sa akin, tungkol sa ating construction company, at sa mga municipal projects na nabid natin noong nakaraang taon. Sulyapan ko lang ang dokumento. Ngumiti ako, suriin lang nila. Hindi naman tayo nagnakaw ng materyales. Ipinatulak ni Lao Chen ang kanyang salamin. Ang problema, ang mga pulis na nag-iimbestiga ay sina Chen Jia at Wang Gang. Biglang naging tahimik ang opisina. Nahulog sa sahig ang red envelope ni Xiao Zhang. Si Chen Jia ay ang tunay na pangalan ni Ajia. Si Wang Gang naman ay si Gangzi. Dalawa silang pinalayas ko kanina. Sabi ko, hindi natuloy ang pagiging undercover. Magpalit ng identity para magpatuloy sa investigasyon. Dahan-dahan akong umupo sa likod ng upuan. Ngumiti ng malamig sa labi. Suriin lang. Hayaan silang suriin. Ibinato ko pabalik ang dokumento kay Lao Chen. Sabihin sa project department, ihanda ang bidding documents at construction records. Kasama ang quality inspection reports. Huwag kulangin ng 1 pahina. Pagkalabas ni Lao Chen, nagkakatalon si Xiao Zhang para magsalita. Boss Cheng, halata namang. Nagpapa-challenge ka. Hayaan mo silang maghanap. Simula nang itatag ang kumpanya. Lahat ng proyekto ay may kalidad at natapos sa oras. Walang atraso sa sweldo ng mga trabahador kahit 1 araw. Tama, walang atraso. Dahil pinalitan ko ang lumang high-interest accounting system ng isang wage management system. Ginamit ko ang efficiency ng debt collection para pilitin ang client na bayaran ang proyekto. Ngayon, mas regular pa sa bangko ang sweldo. Huminga ako ng mosquito coil smoke. Tumingin sa masikip na kalsada sa labas. Gusto nilang gamitin ang legal na paraan para suriin ako. Ito ay nagpapakita ng isang bagay. 3 taon na silang nasa tabi ko. Pero wala silang nahuling ebidensya. Ngayon, natanggal na ang kanilang undercover identity. Kailangan nang dumaan sa legal na proseso. Sayang, ang legal na proseso ay wala masyadong silbi sa lehitimong negosyo. Alas 10 ng gabi, nagpunta ako mag-isa sa bagong bukas na KTV branch. Agad akong sinalubong ng lobby manager. Boss Cheng, ayon sa inyong kahilingan, lahat ng private rooms ay may transparent glass doors. Lahat ng surveillance cameras ay nakasakop. Walang kahit anong borderline services. Tumango lang ako. Diretso akong pumunta sa room 888. Binuksan ko ang pinto. May 7 o 8 nakakasual na nakaupo. May fruit platter at bottled water sa coffee table. Si Ajia, ngayon ay Officer Chen na. Hawak ang notebook, nagsusulat. Tumingin sa akin, halata ang pagka-tense niya. Officer Chen, maayos ba ang investigasyon? Buksan ko ang bottled water. Sinara niya ang notebook. Boss Lee, nakatanggap kami ng reklamo na ang inyong KTV ay posibleng sangkot sa ilang serbisyo. Diretso kong pinindot ang wall call bell. Sa loob ng 30 segundo, nakapila ang lahat ng staff sa hallway. Lahat puting shirt at black vest.
May name tags at health certificates. Kung sino ang gusto ninyong suriin, tutulungan ko kayong tawagin. Uminom ako ng tubig, pero iminumungkahi kong tingnan ang third floor. Ayon sa cleaning staff, ang room 308 na mga customer ay laging nagtataas ng maliliit na card sa sofa. Hinala ko ay galing sa mga kakompetensya. Biglang ngumiti si Gangzi, o Officer Wang. Li Zikheng, mas lihay timo pa kayo kaysa sa regular army. Syempre, kinuha ko ang cellphone ko. Gusto nyo bang makita ang CCTV sa aming auto repair shop? Noong nakaraang buwan, may police car na pumunta para magpapatch ng gulong. Hindi man lang tumanggap ng tip ang mekanik. Bahagyang pumunat ang mukha ni Chen Jia. Tiningnan niya ang notebook, walang anuman na may tala, kaya kinuha na lang nila ang mga kasama at umalis. Paglabas ng KTV, nilamag ako sa hangin ng gabi. Nag-vibrate ang cellphone. Mensahe mula kay Xiaozang. Boss Cheng, bagong balita lang po. Si Chen Jia at ang grupo niya ay pupunta bukas para i-check ang supply chain ng ingredients sa aming hotpot restaurant. Nag-reply ako ng, okay. Pagkatapos, tumawag ako sa manager ng hotpot restaurant. Itataas ng 2 degrees ang temperatura sa freezer, para hindi isipin ng mga pulis na may expired na karne kami. Iayos lahat ng delivery receipts. Ayusin ayon sa petsa, para hindi mahirapan silang hanapin. Tinapos ko ang tawag. Kung gusto nilang suriin nila. Simula noong umalis si Lolo, pinanggako ko na magiging lihay timo ang lahat. Ngayon, lahat ng capital at accounting ay na-audit. Lahat ng negosyo ay legal at sumusunod sa batas. Pati ang fire hydrants, sinusuri buwan-buwan. Gusto kong makita, isang napakalakas na presyon at aura. Triệu Đức Trụ sợ đến mức quỳ xuống tại chỗ. Thưa thủ trưởng, Ang sumabog mula sa iyong katawan.